today's video nga po ay nanguha po kami ng buko at nanguha na rin po kami dyan ng kamuting kahoy para gawing merienda. At yan po ang aming ganapan every time na uuwi kami sa bahay ng lola at lola namin. At ang kasama ko po dyan ay ang aking kapatid at ang aking pinsan. At yan na nga ho yung time na kumuha kami ng buko at ang tagasungkit po dyan ay ang pinsan ko at ang gamit po namin ay kahoy lang. At yan po talaga yung ginagamit namin every time na nakukuha kami ng buko. At pahirapan talaga ang pagkuha ng buko kasi panungkit lang yung gamit namin. Hindi katulad kapag umakyat ka, madali ka lang makakuha. At isa nga lang yung nakuha namin kasi napakahirap. Yan na nga nakakuha kami ng isang buko at dali-dali ko pong binuksan ito para mainom na namin yung sabaw. At napakasarap talaga ng sabaw niyan at yan talaga yung habol namin kapag kumukuha kami ng buko. Kasi sabi nga raw nila, mabisang gamot itong pampawala ng UTI. At napakasarap talaga nito kapag bagong pitas pa lang. Di katulad nung nabibili mo lang kung saan-saan na matagal nang nakuha. Hindi manamis-namis yung sabaw niya. Ito pag bagong pitas, matamis talaga yung sabaw niya. Napakasarap inumin at malamig pa sa loob. Kasi nga, hindi masyadong maaraw at makulimlim yung panahon. Yan na nga po yung tanim na kamuting kahoy ng lolo ko. Halos kalahati na nga yung nakuha rito at yung kalahati hindi pa. Lagi nga kaming kumukuha rito kasi ginagawa namin mga kanin katulad ng buto at piniprito na may asukal sa gitna at napakasarap nga po ng ganitong luto. Hindi nga malawak ang kamuting kahoy na tanim ng lolo ko kasi hindi siya masyadong nagtatanim kapag yung panahon ay laging maulan. Kasi nga yung mga kamuting kahoy maganda yung bunga niyan kapag maaraw yung panahon. Pag masyadong laging umuulan, hindi napakahirap nga bunutin ng puno niya kasi malalaki yung laman. At nahirapan kami bunutin ng kapatid ko kasi dalawa lang kami. Dapat pala 3 yung bunubunot para mas madali. Kumuha nga lamang kami dyan ng 5 puno kasi nga napakahirap bunutin. At kasya naman talaga yung 5 puno kasi marami na siya. Kasi nga yung isang puno napakarami na rin ng laman. Yung kapatid ko naman nga ay busy kumuha ng mga bulate kasi nga raw ipapain daw niya. Kasi nga mangunguha siya ng isda. Mamimingwit daw siya sa may bakuran namin kasi meron doon fish pan. Medyo nga natagalan kami dyan kasi napakarami yung nakuha namin at matitigas pa nga yung dulo kaya pinuputol ko muna. At naabutan nga kami dyan ng ulan. Sabi nga ng kapatid ko ay maligo na nga raw daw lang kami sa ulan at sabi ko nga ay oo. Minsan ko ay bumunot pa raw kami ng isang puno ng kamuting kahoy para raw medyo marami-rami yung makuha namin at medyo madami yung magawa naming puto. At halos nga magdalawang balde yung nakuha naming kamuting kahoy. Sinabi ko nga sa kapatid ko na hugasan muna niya kasi nga sobrang putik ng kamuting kahoy na yan. Pasensyahan na po niyo yung bilbil ko dyan kasi nga mahilig talaga po ako kumain. Lalo na pag mga kakanin, hindi po talaga ako nagsasawa niyan. At guys, habit talaga namin ang magluto ng mga kakanin. At kahit nga maproseso yung pagluto ng mga kakanin, ginagawa pa rin namin kasi nga masarap talaga kumain ng ganito lalo na kapag ikaw yung nagluto. At syempre, malalapasap mo talaga yung sarap.